Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan, subong nga Biyernes, Bagyo Basyang naghina kag nangin tropical depression samtang nagapatabok sa Visayas. Bagyo Basyang magadala sa pagulan sa Negros kag Panay karon sa gabi tubtob buwas suno sa pag-asa. Mga residente sa coastal barangay sa Southern Negros Occidental nagapanghanda na sa preemptive evacuation sa posible epekto sang bagyo. Pulo ka persona, laki pang duwa ka barangay kagawad arestado sa illegal nga sugal sa San Dionisio, Iloilo. 1.5 million pesos ng balor sa suspected shabu na kumpiskar sa bypass operation sa Oton, Iloilo. 6 ka individual arestado. Kag pagbulig sa mga nagakinahanglan sang dugo, ginhatagan sang importansya sa mga donors sa ginhiwat nga Kapuso Bloodletting Day sang GMA Regional TV. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw makita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sa One Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, Bagyo Basyang magadala sang pag-ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region sugod karon sa gabi. Mga residente sa coastal barangays nagapanghanda na. Si John Sala nakatutok live sa barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City. John, kamusta dira? Jert, apisar nga nanaog na sa kategory nga tropical depression ang Bagyo Basyang. Padayon sa gihapon yung ginapaaligmat kag ginapaalerto ang mga residente nga nagapuyo sa mga low-lying, flood-prone kag landslide-prone area subong man ang yara sa mga coastal areas. Nakakasang atop sang balay ni Manang Marites diri sa Barangay Poblasyon East Oton, Iloilo sa naglaslas ang Bagyo Tino sa nagligad nga tuig. Agod makasiguro, ginhigot na nilang ilaatop kag siguro nga mapag-on ang mga kawayan nga haligi. Nagapreparar man sila sang emergency kits pananglitan nga mabatyagan ang epekto sang Bagyo Basyang. Pagkabalo na mo may bagyo, ga ano ron kami nga mahigtan gid parang nga in case wala ko mag-anong hangin, di na kami perwisyo. Nagapabili naman nga naka-red alert ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. On standby na ang tanan nga mga MDR-RMO, lakip na ang mga rescue teams ang kada banwa. Mga preposition natin ng mga rescue vehicles, ambulances and equipment, ara naman dira sa vicinity sa aton nga Iloilo Provincial Capital. In case mag-escalate ang aton nga ginatanaw subong nga sitwasyon. Signal number 1 sa gihapon ng pugos ka Western Visayas kag Negros Island Region. Suno sa Pag-asa Iloilo, posible nga maglabay ang bagyo sa isla sang Panay, Guimaras kag Negros Island Region. Karon sa gabi tubtubwas ang kakahon. Apisar nga nag-downgrade na sa tropical depression ng Bagyo Basyang, abiso sang Pag-asa Iloilo sa publiko, ilabi na sa mga flood-prone, landslide-prone kag coastal areas nga mag-aligmat kag magpreparar. Maging alerto gid kita, maging aware kita kung ang aton yung mga area is flood prone, hazard prone areas, kung malapit man siya bala sa mga flood prone and hazard prone areas. Posible sa gihapon nga magdala sang pagbaha kag mamadlos nga hangin ng Bagyo Basyang, ilabi na sa bahin sang Southern Iloilo kag probinsya sang Antique. Abing critical time period naton is around gid sa gabi, kung sa diin diri malabay sa aton ang sentro sang sentro sang ining bagyo kag amo ni ang dalayang hangin kag ulan is possible mabasyagan naton by later. Ginapaabot naman nga mangin low pressure area na lang ang bagyo buwas sa gabi. Nagapabili naman nga stranded ang 326 ka mga rolling cargo sa Iloilo. 31 naman ka mga local government units sa probinsya sang Iloilo ang nagsuspend sang klase sa tanan nga mga level. Jerd, sa pinakauli nga datos gikan sa DSWD-6 naglabot na sa 1,328 ka mga pamilya o kon na 4,745 ka mga individual halin sa 6 tanan ka mga barangay sa 5 ka banwa sa Bugos nga probinsya o kon sa Bugos nga Western Visayas ang apektado sa Bagyo Basyang. Jerd? Madamo gid nga salamat sa update, Kapuso John Sala.
Sa iban pang balita, pila ka mga residente sa coastal area sa Southern Negros Occidental nagapreparar na sa posible epekto sa Bagyo Basyang. Si Eileen Pedreso nakatutok live sa Barangay 21 sa Bacolod City. Eileen? Jared, padayong sa gihapon nga ka-eksperyensyahan ng pag-ulan sa pila ka bahin sa Bacolod City kag Negros Occidental bangod sa Bagyo Basyang. Nahamtang sa kilid sang baybay sa Barangay Poblasyon, Valladolid ang balay ng pamilya Galyarzo. Masami nagakabasa ang mga gamit kung makalabot ang balod sa ila balay. Bahala naman mo na nga mga pagimos-imos ang mga gamit, mami. Kasi basta kung may bagyo, mami, expected mga gagbay-bay kami niya mo. Nagtipo naman sa mga pagkaon kag tubig ang pamilya ni Jason. Handa kuno sila nga magbakwit anuman nga oras. Ang last nga bagyo, mami, nagsulgid yung tubig sa balay. So nag-evacuate kami, naglakad kami do imbiyanin naman ng balay. Basta kung kita naman nito, grabe, ang ano sa tubig, ginapasaka na ilan naman mga gamit. Lakip ang Valladolid sa 16 pa ka lugar nga ginamonitor sang PDRRMO nga posible maka-eksperyensya sang pag-ulan tugas sang Bagyo Basyang. Nag-deploy na kita sang duwa ka teams sang water search and rescue team. When it comes to rain volume, no, ang Negros Occidental ara subong sa red warning. Yes, no? So flooding gid number 1, especially sa aton nga mga low-lying areas. Sa Banwasang Hinigaran, nagpatuman sang preemptive evacuation ng LGU. Nagbulig man ang BFP sa evacuation nga ginpatigayon sa San Carlos City. Sa bilog nga probinsya, masobra na 300 ka mga pamilya ang nag-evacuate sunod sa PDRRMO. Samtang, bangod sa posible pag-ulan-ulan nga maeksperiensyahan, ginapa-alerto sang FIVOC sa mga nag-iistar malapit sa suba, kag waterways sa posible lahar kag muddy stream flow. Posible maapektuhan ang Bagos City, La Carlota City, La Casillana, Moises Padilla, kag San Carlos City. Sa tiyon nga magpadayon pa ang pag-ulan, ginabisuhan na nga mag-evacuate ang mga yara sa flood kag land-prone areas sunod sa PDRRMO. Balik sa imo, Jerd. Madamo gyud nga salamat Eileen Pedreso kag halong kamudera. Mga kapuso, arestado matapos maaktuhan ang pulo ka persona lakip ang duha ka barangay kagawad nga illegal nga nagasugal sa barangay Dugman, San Dionisio, Iloilo. Sunod sa San Dionisio Municipal Police Station, may nagreport sa ila nga concerned citizen nga may nagapanahor sa among lugar. Naabtan sang kapulisan ang duha ka lamisa nga may nagatong-its kag may nagamadyong. Sa pulo nga nagahampang siyam ang lalaki kag isa ang babayi. Lakip man sa nadakpan ng kagawad sa barangay Dugman kag barangay Hacienda, Conchita. Na-recover ang 5,000 pesos nga pusta, baraha kag madyong tiles. Preso ang mga naaresto sa San Dionisio Police Station kag magapangatubang sa reklamo nga paglapas sa anti-illegal gambling law. Kag sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo nga salamat sa Bacolod City naman. Lalaki nga ginapahayag masami nagapinalupok sang pusel arestado sa drug bypass operation. Samtang anom ka individual nakuhaan sa kapin 1.5 million pesos nga balor sa illegal nga droga sa Oton, Iloilo. Yaring balita nga itong gintutugan. Arestado sa ginpatigay ang drug bypass operation ang 32 anyos sa si Reggie Ejercito sa barangay Alihis, Bacolod City. Sunod sa kapulisan, masobra 2 ka bulan, yung ipaidalom sa monitoring ang suspect antes sa tigayon nga madakpan kahapon. Masobra 50,000 pesos nga balor sa suspect na jabuan na recover sa iya. Nakuhaan man ang suspect sa isa ka improvised firearm nga may 3 ka balas ang kalibre 38. Nakabato na kapulisan sa reklamo nga masami nga nagapalupok sa pusil ang suspect. Bagay nga ginako man niya sa kapulisan nga nagapalupok siya sa pusil sa likod sang iya balay. Nagapinalupok na daw siya sa iyang residon. Sa isang amon nga pag-monitor sa iya nga nagabaligya siya sa ginadabilian na droga. Pasakaanin sang reklamo sa paghupot sang iligal nga pusil kag pagbaligya sang iligal nga droga. Arestado ang 6 ka individual sa drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Pulo, Maestra Vita, Oton, Iloilo, kahapon sang hapon. Subject sa operasyon ang 37 anyos sa si alias Joffre sang Mandurriao, Iloilo City.
Lakip sa mga arestong live-in partner sini nga si alias Zaza, 45 anyos kag 4 pagid ka individual. Nakuha sa kaprisan sa mga arestadong iligal nga droga nga nagabugat sang 220 gramos kag nagablor sang halos 1.5 million pesos. Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga Kapuso ginatos ka donors nagpakigbahin sa Kapuso Bloodletting Day sa GMA Regional TV sa Iloilo City kag Bacolod City. Si Julius Bilacaol nakatuto. Labing unang nga successful blood donor sa Kapuso Bloodletting Day sa GMA Regional TV sa Robinson si Iloilo. Ang personnel sang Iloilo City Police Office nga si Patrolman Ed Allen Lampa. Iniikatlo na niya nga tion sa pagdonar sang dugo. Para ano man sir bulig man sa aton nga pamuluyo nga gakainan lang dugo. Isa man sa mga nakapasar sa check-up para mangin donor si apprentice si woman Alaysa Hasan sang Coast Guard District, Western Visayas. Pareho sa iban, magluwas sa kayuhan nga madulot sa pagdonar sang dugo si Elawas ang pagbulig sa nagakinahanglan ang ginahatagan man sini sa pagtamod. Para makatulong din sa iba ng mga nangangailangan at para maano din po yung para din sa kalusugan din natin po. Sanday Patrolman Lampa kag ASW Hasan ang duha lang sa madamo nga nagsabat sa panawagan sang GMA Regional TV. Kapartner ang Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Madamo man ang nagdonar sang dugo sa Bacolod City. Lakip sa mga ini si Police Captain Everly Canto sang PRO-NIR. Para masigurado ko nga makadonate gid ako kadugo kag hindi masayang ang pagkadto ko dere, nagtulog ako sang temprano. Isa amon sa PNP damo permi nagapamangkot or nagapangayo ka bulig kung diin sila pwede makapangayo sang dugo. Naghapit man ang empleyado nga si Angela para makadonar sang dugo kag makabulig sa iban. As in, do feel ko nga maislan ang dugo ko and healthy, ang mabulos. And also, I am happy kay makadonate ko sang dugo. Dako nga bulig ang ining aktibidad sa pagsugpon sa kabuhi sa iban nga tawo. That one bag goes a long way. It can help up to 3 patients. So that's why I'm very grateful to all the donors. Kapasalamat, kami thank you for all the partners and especially our donors no naghatag subong sang ilang ang mga dugo for this Kapuso Bloodletting Day. Truly, maskin gabi nagyo, maskin giinula, naragya po ng selfless act nila to give sang ilang mga, to donate their blood, and I know that their donation will go a long way in saving lives. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga puso, liwat nato yung sudlo ng magic and mystery sang siyensya sa I Believe. Madamo kita sa matunan kang madiskubre sa Domingo sa I Believe. Kaupo ng host si Chris Chu sa Domingo na ina 9:35 a.m. sa GMA Network. Samtang lantaon tabuas sa magpakailanman ang istorya sa kabuhisang viral yaya sa Singapore nga sinolin nga maging karakter ni Ricky May Davao. Ano ba lang iya inagyan? O kung ano ba lang mainagyan sang OFW samtang malayo sa iya pamilya? Paano ba siya nabuligan sang iya mga amo? Bantayan inabuas sa magpakailanman 8:15 sa GMA. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga Kapuso, truck nga ginapahayag na dulaan sa preno nagbunggo sa poste sa La Paz, Iloilo City. Samtang isa ka pick-up na hulog sa seawall sa New Washington, Aklan. Si Julius Bilacaol nakatuto. Nakatabok lang sa Taytay sa nabatsyagan sang driver sa sininga water tanker truck nga nadulaan ini sang preno kahapon sa hapon. Gani iyan nilang inigidbonggo sa poste sa Barangay Baldosa, La Paz. Halin sa lanit haro ang tanker kag magadulungkutan isang tubig sa Iloilo City Hall. Lost brake ang truck ko eh. Nag-decide na lang kung ibonggo ko lang sa poste na kay kadamo daan kang mga tao di kay now. Wala naman sa nagangkon sa seryoso nga kasamaran sa driver kag sa pahinante sini. Magluwas sa poste. May nalabot man ang truck nga isa ka tiyangge. Sa pek sini, wala naging kustodiya sang kapulisan ng driver bangod nagpangako ang tagiya sang truck nga sabton ang nagkalaguba tungod sa hitabo. Ang tagiya sang tiyangge nga interview nga mapasettle man sa kuno sang damage. Gintinguhaan nga mapasaka sa mga rescuer ang ining pick-up nagikan sa Hunasan matapos maglumpat sa seawall sa Barangay Tambak, New Washington, Aklan. Ang insidente ang natabo kay na sang aga. Base sa investigasyon sa New Washington Police, ang aksidente ang resulta sang tuyo nga pag-overtake sa salakyan.
overtake sa tanit, kaya ginasundan ka sa lakyan, kaya nalos-control siya ang mga nagtukto yung salakyan sa danong kasibol. Bangod sa aksidente, nagangkon sa mga pila sa nawong ang driver sa salakyan. May upod din nga pahinante, apang wala naman na samaran. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaon. 1. Western Visayas. Mga kapuso na pamatud-an sang Kalinog Police nga may foul play sa kamatayon sa 18 anyos nga si alias Nene nga nasapuan sa sulod sa iya kwarto sa Kalinog, Iloilo sa Pebrero 4. Sunod sa kapulisan, nagduda sila sa nakita nga may mga lagob kag mga pila sang biktima. Sa resulta sang autopsy, nagwa nga hungod nga ginpatay ang biktima kag ginabuso sexual. Kaina sa aga nagsungka ang suspect nga himata sang biktima. Ginako sini ang krimen pati ang paglaslas ang pulso sang biktima agud patalangon ang investigasyon. Magluwas sa testimonya sa suspect, may mga nakuha nga saksi ang kapulisan nga positibo nga nagatudlo sa suspect. Magapangatubang ini isang reklamo nga rape with homicide. Tapos hawak sa lawas, may mga hematoma, tuhod dyan ang pilas. Siguro na konsensya naman siya, tungkod ban sa kalamigon sa pagpalagyo ya, wala sa pasulungan kaya ang halos na sa palibot na kapagita na siya. Mga puso, sa Bacolod City naman pilaso na lalaki nga si alias Tom sa aksidente nga nakuryente sa isa ka overpass sa bahin sang barangay Mandalagan. Sunod sa kapulisan, nagpasilong sa lugar ang biktima bangod nga nagaulan apang natabuan nga nakatapik sa live wire ang nauyatan sini nga steel pipe. Na una gi-report nga nagtuyo mga awat ang biktima apang ginklaro sa kapulisan nga nagpasilong lang ini. Nag-spark ang punta sang tubo, nagigo sa kilid niya. Kaya naka-angkon siya sang minor ng injury. Ay posible nga rin nga sa pagpangawat. Wala may kita sa may nakita sa iya nga tools. Sa iban pa nga balita, 11th Philippine Robothon and 3rd STEAMED Conference hiwaton buwas diri sa Iloilo City. Paghana sa ikasarang sa mga estudyante sa patag sang robotics kag teknolohiya, sentro sang inisyatibo. Si John Sala nakatutok. Innovation, creativity kag talento sa mga young inventors kag robotics enthusiasts ang mas magasangkad buwas sa paghiwat sang 11th Philippine Robothon and 3rd STEAMED Conference sa Iloilo City. Mga estudyante gikan sa mga bulutuan sa Luzon, NCR, Visayas kag Mindanao ang magapaindis-indis ang ilang mga inventions. We invite our young innovators, the students, to watch your fellow students showcase their innovation, their projects, that relates to the UN SDG team. So hopefully, despite the weather, you can join us. Sunod sa isa sa mga participating schools, dako ang mabulig sang ining nga kahiwatan sa pag-develop sa ikasarang sa mga kabataan sa guwa sang ila classroom. Palagyan man ini agud mapasangkad ang real-life skills sa mga kabataan. It's one of our objective that our students or a lot of our students would have real-life experience. We call it field exposure, wherein our students, especially in this age of technology, would not just be at par but would have advantage. Hiwaton buwas ang Robothon sa University of San Agustin Sambag Campus halin alas 7 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Bukas man sa publiko ang kahiwatan. Upod kay Hansi Sierto, John Sala. 1. Western Visayas. O exciting mga puso, yari na mga dapat bantayan sa Never Say Die. Subong Biyernes, may ipaon na ang sindikato kay Andrew ang karakter ni David Licauco. Mapatian siya sa impormasyon niya makuha. Bantayan inakaroon 8:55 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras hag 10:30 p.m. sa GTV. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, matapos ang pila ka beses nga paglandfall sa Surigao del Sur kag iban pa nga probinsya sa Visayas,
Posible nga magahina pa ang Bagyo Basyang. Sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa, yara sa vicinity sang Loay, Bohol ang bagyo. Nabuhina na ang mga lugar nga ginpaidalom sa wind signal. Signal number 1 sa southern portions ng Occidental Mindoro, southern portions ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portions ng Palawan, kaupod ang Cuyo Islands, Cagayancillo Islands, Calamian Islands, kag southern portions ng Masbate. Pati man sa southern portions ng Eastern Samar, southern portions ng Samar, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, kaupod ang Kaluya Islands, Aklan, Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte, kag Siquijor. Kaupod ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camigen, kag Zamboanga del Norte. Sunod sa Pag-asa, posible pagtabukon sang Bagyo Basyang ang iban nga bahin sang Visayas, pero pwede man nga padayon nga magahina kag mangin low pressure area na lamang buwas. Magluwas sa Bagyo Basyang, nag-aapekto man sa pungsod ang amihan. Sa datos ng Metro Weather, dako ang tsansa sa mabaskong nga ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region. Mapuso drainage sa mga lugar nga masami ginabaha. Sa Bacolod City, ginpangtiluan bilang pagpanghanda sa baha. Yaring balita nga aton gintutugan. Lapaw tuhod ang tubig baha sa porsyon sang Barangay Mandalagan, Bata kag Banago kada magmunog ang ulan. Nagadala ini sang uol sa mga residente pati sa mga motorista. Ganing ini nga mga barangay ang unang ginlibot sang clearing kag garbage collection team kay inasang aga. May mga nakuha nga plastic, sangasang kahoy kag water bottles sa mga drainage. Ano matabo nino kung di natin makuha? Sigurado gid daw maging bahan ni karon magyantas ni. Ginawanan man sa katapos ng Bacolod City Engineering Office ang mga nagabara nga basura kag kahoy sa diversion channel sa coastal area. Ang pila ka residente sang Barangay Singkang Airport nga malapit sa Suba, ginapanghandaan na ang posible pagbaha. Handa naman sila nga magbakwit. Kung hindi maglapaw ang tubig diri sa amon, hindi kami magbakwit. Kung maglapaw na gid, mo na magbakwit. Nilobit naman sila ang balay. Bagyuti, maghangin kasi pag nakakasinding. Nakahanda naman ang rescue equipment, food containers, kag iban pang gamit sa headquarters sa Bacolod CDRMO. Ang kabataan, tigulang, kag PWD as well as pregnant, unahon naton kadto sa evacuation centers. Ton pang-pull out naton ang mga aton nga mga electrical, no? Kay that is a possibility nga magka-electrocute. Mas mabudlayan kami nga responder magsulod kung taas ang tubig. Nakaplastar naman ang evacuation sites sa LGU. Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Masobra 7.5 million pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa ginatudlo bodegero sa isa ka drug group sa Santa Barbara, Iloilo. Si John Sala nakatuto. Naglapot sa masobra isa ka kilo nga shabu nagabalor sa masobra 7.5 million pesos ang nakumpiskar sa Daragbaybas Operation sa Barangay Balabag, Santa Barbara, Iloilo kahapon. Sino sa hepe sa Provincial Drug Enforcement Unit, bodegero sang Abantaw Drug Group ang subject na si alias Jaboy, 35 anyos, nga tumandok sang haro apang temporaryo nagaistar sa lugar. Nadakpan man ang iya pakaisa nga upod sini sa pagbaligya sa iligal nga droga nga si alias Jeff, 35 anyos, ang aganan Pavia. According sa ating confidential assets, nga hindi siya magwa-guwa for a couple of days. It means may stock siya nga ginaunay dira sa sulod. Ang aton kahapon nga presumption is correct bangod 3 days ini siya nga way na nagwa since nag-abot sini ang stock sini sa iya. Ginapahayag ginadagdag lang sa ilang supply. Mga taga-syudad sang Iloilo kag mga taga-1st kag 2nd district sang Iloilo ang masabing nga mga parokyano sang duha. Dulungan sa Los Tamanduriao and dira sa mismo sa area from middle of the night until kaagahon ang sulod sang tawo nga nagakuha dira sa lugar. Arestado man ang ginakabi nga high-value individual nga si alias Boyet Kiwi, 54 anyos, matapos madakpan sa Daragbaybas Operation sang Iloilo City Drug Enforcement Unit sa Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City. Nakuha siya posisyon ang 7 ka sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang 85 gramos kag nagabalor sang 578,000 pesos. Upod kay Romel Porquia, John Sala, 1 Western Visayas. Mapuso aresado, 53 anyos si alias Jean sa mismo puluyan matapos ginkasa sa kapulisan ang drug bypass operation sa Barangay Marong, Lambunaw, Iloilo. Nakuha sa subject
sa operasyon ng masobra 1 million pesos nga balor sang suspected shabu. Ang subject nga isa ka buligera makabig sa otoridad nga high-value individual. Magluwas sa Lambunaw, nagalabot man ang operasyon sini sa Banwas ang Badyangan. Uto ni Jean, ang 42 anyos sa subject man sa drug by bus operation sa Barangay Madarag, Lambunaw, sang Enero sa nakakuha sang 2.3 million pesos nga suspected shabong kapulisan. Napasakanas ang kaso nga paglapas ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Jean nga nagpabilin nga napreso sa Lambunaw Municipal Police Station. Mga kapuso, ginkilig hindi lang ang girls nga taga-estansya kundi ang taga-iban man nga banwa sa Iloilo sa bag-o nagpungko nga hepe sang kapulisan sa estansya. Inibangon sa kagwapuhon ni Police Lieutenant Adrian Baligod. Sa damlag lang nag-courtesy call ang hepe sa opisina sang alkalde kag sang gin-post na ang photos, diri na nag-comment ang girls. May mga nag-joke nga luyag magpadakop. May mga luyag man magsaylo sa banwa sang estansya. Pero suno gani sa LGU, dako nga bulig ang suporta sang komunidad sa kapulisan. Gani girls, hindi lang dapat makilig ha, dapat mangin good citizen man. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas sangkad nga pagserbisyo sa pungsod.